Hindi. Mga aso ang gumising kay Mang Berto. Ito ay ang pamilyar na tunog ng panganib, isang uri ng tahol na hindi mo maririnig kapag may pusa lang na naligaw o may kapitbahay na umuwing lasing. Ito ang tahol ng purong takot. Yumanig ang buong bahay kubo sa bawat bugso ng hangin at ulan. Kumakalampag ang yero sa bubong na tila may higanting nagbabanta itong tanggalin. Sa gitna ng lahat ng ingay na iyon, ang galit na kahol ng dalawa niyang aso sa labas ang siyang bumaon sa kanyang kamalayan. Berto, ungol ng kanyang asawang si Elena, nagising din sa pagkabalisa. Ano yon? Ang mga aso, sagot ni Berto, habang dahan-dahang bumabangon. Tumutunog ang kanyang mga buto sa bawat galaw, isang paalala ng kanyang edad. May kakaiba. Kinapa niya ang kanyang flashlight sa ibabaw ng maliit na lamesa sa tabi ng kanilang papag. Sa isang iglap, bumaha ang liwanag sa kanilang maliit na silid. Nagpapakita sa mga aninong sumasayaw sa dingding na gawa sa sawali. Hayaan mo na lang sila, Berto. Baka hayop lang sa gubat. Pakiusap ni Elena. Ang boses ay puno ng pag-aantok at takot. Pero hindi mapakali si Berto. Kilala niya ang kanyang mga aso. Hindi sila tumatahol ng ganito. Maingat siyang naglakad palabas ng silid. Malamig ang sahig na kawayan sa kanyang mga paa. Ang bawat hakbang ay tila dinadala siya papalapit sa isang bagay na ayaw niyang makita. Pagdating niya sa sala, dinig na dinig niya ang walang tigil na pagwawala ng mga aso sa may tarangkahan. Binuksan niya ng bahagya ang pinto. Sinalubong siya ng malamig at basang hangin. Ang amoy ng lupa at ulan ay humalo sa isang kakaibang pangamba. Itinutok niya ang sinag ng flashlight sa direksyon ng tarangkahan. Doon, sa gitna ng walang tigil na pag-ulan at pagkahol, may isang anino. Isang anino na nakahandusay sa putikan. Sino yan? Sigaw ni Berto, pero ang kanyang boses ay nilamon ng ugong ng bagyo. Hindi gumalaw ang anino. Lalong tumindi ang pag-aalboroto ng mga aso. Alam ni Berto na kailangan niyang lumapit. May kung anong puwersa sa loob niya. Isang alaala ng isang gabi. Maraming taon na ang nakalipas. Isang gabing ayaw na niyang balikan. Ang nagtulak sa kanya na humakbang palabas. Bumabaon ang kanyang mga tsinelas sa malambot na putik. Basa na ang kanyang damit sa loob lamang ng ilang segundo. Patuloy niyang itinutok ang liwanag sa anino. Habang lumalapit siya, unti-unting nabubuo ang isang imahe. Hindi ito hayop. Tao ito. Isang babae. Nang nasa harapan na niya ito, halos manlambot ang kanyang mga tuhod. Nakahiga sa putikan ang isang dalaga. Payat na payat. Ang damit ay punit-punit at basang-basa. Ang mahaba niyang buhok ay nakakalat sa kanyang mukha. At sa kabila ng kanyang kalagayan, isang bagay ang malinaw na malinaw. Buntis siya. Malaki ang kanyang tiyan. Nawalan siya ng malay. Elena! Elena! Tulungan mo ako! Sigaw ni Berto. Ang kanyang boses ngayon ay puno ng pagkasindak. Mabilis na lumabas si Elena. May dalang payong at kumot. Nang makita niya ang kalagayan ng babae, napasinghap siya. Diyos ko po, saan siya nanggaling? Hindi ko alam, sagot ni Berto, habang maingat nilang inaalis ang buhok sa mukha ng dalaga. Maputla ito. Ang kanyang mga labi ay kulay ube sa ginaw. Tulungan mo akong ipasok siya sa loob. Bilisan mo. Sa pagitan ng kanilang dalawa,
Hirap nilang binuhat ang walang malay na babae papasok sa bahay. Inihiga nila siya sa sahig sa ibabaw ng isang banig. Kumuha si Elena ng mga tuyong damit at maligamgam na tubig. "Berto, hindi natin siya kilala," bulong ni Elena habang pinupunasan ang mukha ng babae. May takot sa kanyang mga mata. "Paano kung masamang tao siya? Paano kung may hinahanap siyang gulo?" Tinitigan ni Berto ang babae. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa putlang mukha nito patungo sa umbok ng kanyang tiyan. Isang imahe ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Isang maliit na kabaong. Isang iyak na hindi na muling narinig. Napalunok siya at may bumara sa kanyang lalamunan. "Hindi natin siya maaaring palayasin, Elena," sabi niya. Ang boses ay mahina ngunit puno ng bigat. "Hindi sa ganitong kalagayan. Hindi sa ganitong gabi." Nakita ni Elena ang pamilyar na pait sa mga mata ng kanyang asawa. Tumango na lamang siya, ang kanyang sariling mga takot ay pansamantalang natabunan ng awa. Ilang sandali pa, bahagyang gumalaw ang dalaga. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga matang puno ng pagod at lagim. Nagpalipat-lipat ang kanyang tingin sa mag-asawa. Pagkatapos ay sa kisame ng bahay. Tila sinusubukan niyang alamin kung nasaan siya. "Nasaan ako?" bulong niya. Ang boses ay kasing hina ng isang dasal. "Ligtas ka dito, Ineng," malumanay na sabi ni Aling Elena. "Nasa bahay ka namin. Ano bang nangyari sa'yo?" Biglang nanlaki ang mga mata ng dalaga. Takot. Purong takot ang gumuhit sa kanyang mukha. Sinubukan niyang bumangon, ngunit pinigilan siya ng kanyang kahinaan. Hindi ako pwedeng magtagal dito," sabi niya. Nanginginig ang boses. "Kailangan kong umalis. Kailangan kong tumakbo." "Sino ka ba? At sino ang hinahabol mo?" tanong ni Berto. Tumingin ang dalaga sa kanya at sa isang iglap, nakita ni Berto ang isang uri ng desperasyon na higit pa sa simpleng pagod. Ito ay ang takot ng isang hayop na nasukol. Parating na siya. Humikbi ang babae. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. "Nararamdaman ko siya. Palapit na siya para kunin ang anak ko." Pagkatapos ng mga salitang iyon, muli siyang nawalan ng malay. Walang ibang nagawa ang mag-asawa kundi ang alagaan siya. Hinayaan nila siyang matulog sa kanilang papag habang sila ay naglatag ng banig sa sahig. Ang bagyo sa labas ay unti-unti nang humihina, ngunit ang bagyo sa loob ng kanilang tahanan ay nagsisimula pa lamang. Nang matiyak ni Berto na mahimbing na ang tulog ng dalawa, dahan-dahan siyang tumayo at sumilip sa bintana. Ang ulan ay ambon na lamang. Tahimik na ang mga aso. Ang tanging naririnig na lamang ay ang huni ng mga kuliglig. Iginuhit ng buwan ang mga anino ng matatayog na tubo sa kanilang bukirin. Payapa ang lahat. Ngunit may mali. May napansin siyang mga ilaw sa gitna ng tubuhan. Maraming maliliit na ilaw. Mga alitap-tap, naisip niya. Ngunit kakaiba ang kanilang pagkumpol-kumpol. Tila may sinusunod silang isang hindi nakikitang utos. Sumasayaw sila sa isang lugar. Paikot-ikot. Kinutuban si Berto. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at muling iminulat. Sinusubukang linawin ang kanyang paningin. At doon, sa gitna ng mga nagliliwanag na alitap-tap, nakita niya ito. Hindi sila mga alitap-tap. Sila ay tila 2 piraso ng nagbabagang uling, nakalutang sa kadiliman. 2 mata na kulay pula
nakatitig ng diretso sa kanilang bahay. Hindi gumagalaw. Nagmamasid lamang. Naghihintay. Amoy ng basang lupa at nabubulok na dahon ang sumalubong kay Marco pagbaba niya ng tricycle. Ito ang amoy ng baryo malalim. Isang amoy na matagal na niyang kinalimutan sa loob ng halos 1 taon niyang paninirahan sa Maynila. Ang hangin sa siyudad ay amoy usok, alikabok at pagmamadali. Ang hangin dito, amoy kapayapaan. O di kaya'y amoy pagkabagot. Marco, anak. Masayang bati ni Aling Elena. Sinalubong siya sa kanilang bakuran ng isang mahigpit na yakap. Mabutit nakauwi ka. Namiss ka namin ng tatay mo. Namiss ko rin po kayo, Nay. Sagot ni Marco habang ginagapang ng kanyang mga mata ang paligid. Walang nagbago. Ang mga puno ng saging, ang kulungan ng manok, ang tanawin ng bundok kanino sa di kalayuan. Lahat ay pamilyar, lahat ay payapa. Pero ang kapayapaang iyon ay biglang naglaho nang pumasok siya sa loob ng bahay. Sa isang sulok, nakaupo sa isang silyang yantok, ay isang babaeng hindi niya kilala. Bata pa ito, marahil ay kaedad niya lang. Maputla, payat, at may malaking tiyan na nagsasabing malapit na itong manganak. Nakayuko ito, tila nahihiyang mag-angat ng tingin. Sino siya? Mahinang tanong ni Marco sa kanyang ina. Sapat lang para marinig nilang dalawa. Ngumiti si Aling Elena, ngunit isang pilit na ngiti. Siya si Selena. Dito muna siya titira sa atin at doon nagsimula ang lahat. Ikinuwento ng kanyang mga magulang ang nangyari. Ang bagyo, ang pagkatok sa pinto, ang babaeng walang malay. Habang nakikinig, hindi maiwasan ni Marco na pagmasdan si Selena. Bawat kilos nito, bawat sulyap, sinusuri niya. Para sa kanyang mga magulang, ito ay isang kawawang babae na nangangailangan ng tulong. Para kay Marco, nasanay sa libu-libong kasi ng modus sa Maynila, ito ay isang malaking pulang bandila. Nang gabing iyon, hindi napigilan ni Marco na kausapin ang kanyang ama. Tay, sigurado po ba kayo dito? Simula niya, habang nagkakape sila sa labas. Hindi natin siya kilala. Basta nyo na lang pinatuloy sa bahay. Bumuntong hininga si Mang Berto. Nakita mo naman ang kalagayan niya, anak. Buntis, walang matuluyan. Anong gusto mong gawin ko? Itaboy siya sa gitna ng bagyo. Ang punto ko, tay, ay masyado kayong nagtitiwala. Giit ni Marco. Paano kung isa siyang magnanakaw? O miyembro ng kung anong sindikato? Ginagamit ang awa para makapasok sa mga bahay. Hindi niyo ba yon naiisip? Umiling si Mang Berto. Iba ang kutob ko sa kanya, Marco. Nakikita ko ang takot sa mga mata niya. Totoo yun. Lahat sila magaling umarte, tay. Sagot ni Marco, nararamdaman ang pag-init ng kanyang ulo. Maging praktikal naman po tayo. Natapos ang kanilang usapan ng walang pinatunguhan. Kinabukasan, sinubukan ni Marco na imbestigahan ang bagong dating. Nakita niya ang maliit na bag ni Selena sa isang sulok. Nang walang nakatingin, binuksan niya ito. Wala. Walang wallet, walang ID, walang cellphone. Ang tanging laman ay ilang pirasong damit na luma at isang maliit na rosaryo na gawa sa kahoy. Lalo lang tumindi ang hinala ni Marco. Sino sa panahon ngayon ang naglalakbay ng walang anumang pagkakakilanlan? Masyadong malinis. Masyadong pinagplanuhan. Kinahapunan, habang nag-iikot siya sa likod bahay, may isa pa siyang napansin. Sa loob ng kulungan ng manok,
3 manok ang nakahandusay at hindi na gumagalaw. Nang lapitan niya, nakita niya ang kakaibang sugat sa leeg ng mga ito. Isang maliit na butas, tila tinusok ng karayom, at tuyot na ang mga ito sa dugo. Aso siguro ng kapitbahay, bulong niya sa sarili. Sinusubukang bigyan ng lohikal na paliwanag ang lahat. Marahil ay isang musang, ngunit sa buong buhay niya sa baryo, ngayon lang siya nakakita ng ganito. Mula sa kinatatayuan niya, natanaw niya si Selena. Nakatayo ito malapit sa mga puno ng saging, nakatingin sa direksyon ng makapal na gubat sa paanan ng bundok anino. Ang itsura nito ay hindi basta nagmamasid lang. May takot sa kanyang mga mata, ang parehong takot na sinasabi ng kanyang ama. Tila ba may hinihintay siyang lumabas mula sa kadiliman ng mga puno. Hanggang sa pagtulog, dala-dala ni Marco ang pagdududa. Pakiramdam niya ay siya lang ang nakakakita sa panganib. Siya lang ang matino sa bahay na iyon. Ang kanyang mga magulang ay nabulag ng awa at ang babaeng iyon, alam niyang may itinatago ito. Hating gabi na nang magising si Marco, may narinig siyang kaluskos. Dahan-dahan siyang bumangon, iniisip na baka si Selena na iyon gumagawa ng kung ano. Sumilip siya sa labas ng kanyang silid. Tahimik ang lahat. Mahimbing na natutulog ang kanyang mga magulang. Si Selena ay nasa loob din ng kanyang kwarto. Napabuntong hininga siya. Guni-guni niya lang siguro. Pumunta siya sa bintana para tingnan ang gabi. Maliwanag ang buwan. Ang mahahabang anino ng tubuhan ay tila mga daliring nakaturo sa kanilang bahay. At doon, sa dulo ng kanilang bakuran, sa mismong gilid ng tubuhan, may nakita siyang nakatayo. Isang matangkad na anino. Isang lalaki. Hindi niya maaninag ang mukha nito dahil sa dilim, pero sigurado siyang nakatingin ito ng diretso sa kanilang bahay. Hindi sa pinto. Hindi sa bintana niya, kundi sa bintana ng silid kung saan natutulog si Selena. Hindi ito gumagalaw. Nakatayo lang ito doon, isang itim na rebulto sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan. Nanindig ang mga balahibo ni Marco. Sino yon? Ano ang kailangan nito sa kalaliman ng gabi? Kinurap niya ang kanyang mga mata at pagmulat niya, wala na ito. Naglaho na parang bula. May mga gabing hindi na payapa ang pagtulog ni Aling Elena. Nagsimula ito bilang isang mahinang kaluskos sa bubong. Isang tunog na madaling isantabi at isisi sa mga pusang gubat o sa malalaking ibon na nagpapahinga. Ngunit habang lumilipas ang mga araw mula nang dumating si Selena, ang mga tunog ay nag-iiba. Nagiging mas malinaw. Minsan, sa kalaliman ng gabi, may naririnig siyang tila huni. Isang huni na kakaiba. Hindi tulad ng kuwago, hindi rin tulad ng paniki. Ito ay matinis at malungkot, parang pinaghalong huni ng ibon at iyak ng isang bagong silang na sanggol. Ginigising nito ang isang bagay na sinauna sa kanyang alaala. Mga kwento ng kanyang lola tungkol sa mga nilalang na humahabol sa liwanag ng buwan. Pinipilit niyang iwaksi ito sa kanyang isipan. Ang takot ay hindi lamang sa loob ng kanilang bahay. Nararamdaman din niya ito sa tuwing siya'y lumalabas. Isang umaga, habang namimili siya sa maliit na palengke ng baryo, napansin niya ang mga titig. Mga titig na dati puno ng pakikipagkapwa, ngayoy puno ng pag-iimbestiga at pag-aalinlangan. Ang mga dating masayang bumabati sa kanya ay ngayoy tumatalikod na lamang o di kaya'y nagbubulungan kapag siya'y dumadaan. Elena, tawag sa kanya ng isang matandang babae, si Tandang Ising.
habang inaabot nito ang bayad sa binili niyang gulay. Humina ang boses ng matanda at lumapit ito sa kanya. Mag-iingat kayo. Ang baryo ay may mga matang nakikinig at mga dingding na nakakarinig. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Nanay Ising? Naguguluhang tanong ni Elena. Umiling-iling ang matanda. Ang mga mata ay puno ng awa at takot. Umalis na kayo habang may oras pa, bulong nito. May sinundan ang babaeng yan at hindi ito titigil hanggat hindi nito nakukuha ang gusto niya. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isip ni Elena, isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang puso. Ang kasukdulan ng lahat ay dumating isang hapon. Si Mang Berto at Marco ay nagtungo sa bukid upang tingnan ang kanilang kalabaw. Si Kalakian, na hindi umuwi mula sa pastulan. Mag-isa si Elena sa bahay kasama si Selina, na tulad ng dati ay tahimik lamang sa isang sulok, hinihimas ang kanyang malaking tiyan. Halos dapit hapon na nang bumalik ang mag-ama. Pero hindi sila pumasok agad sa bahay. Nanatili sila sa labas. Mula sa bintana, nakita ni Elena ang kanilang mga itsura. Maputla si Marco, tila nasusuka. Si Berto naman ay nakatitig sa kawalan, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Lumabas si Elena, kinakabahan nung nangyari. Nasaan si Kalakian? Hindi sumagot si Marco. Dumiretso lang ito sa poso at nagsimulang maghilamos ng paulit-ulit, tila sinusubukang alisin ang isang imaheng hindi mabura sa kanyang isipan. Si Berto ang dahan-dahang lumingon sa kanya. May mga mantsa ng dugo sa kanyang damit. Ang kanyang mga mata ay blanko, puno ng isang uri ng lagim na ngayon lang nakita ni Elena sa buong pagsasama nila. Wala na siya, Elena, sabi ni Berto. Basag ang boses. Wala na si Kalakian. Ikinuwento niya ang kanilang nakita. Natagpuan nila ang kalabaw sa gitna ng tubuhan. Nakahandusay. Nilaplap ang buong tiyan. Walang natirang lamang loob. Ang tanging naroon ay ang walang buhay na katawan at ang malaking butas kung saan dapat naroon ang kanyang mga bituka. Parang pinagpiestahan. Nang gabing iyon, walang gustong kumain. Ang katahimikan sa loob ng kanilang bahay ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Pinagsaraduhan nilang lahat ang mga bintana at si Berto ay naglagay ng karagdagang trangka sa pinto. Ang dating ligtas nilang tahanan ay naging isang kulungan laban sa isang hindi nakikitang kaaway. Si Selina ay umiiyak ng tahimik sa kanyang silid. Si Marco ay naglalakad ng pabalik-balik sa sala. Hawak ang isang itak. Si Berto ay nakaupo sa isang silya, nakatitig sa sahig. At si Elena, nararamdaman niya ang bawat tibok ng kanyang puso, ang bawat paghinga, na tila huling hininga bago ang katapusan. Nang tumahimik na ang lahat, at ang tanging ilaw na lamang ay mula sa isang maliit na lampara, nagsimula ang tunog. Hindi ito kaluskosas, hindi ito huni. Ito ay isang tunog na ritmo. Tik, tik, tik. Nanggagaling ito sa itaas sa kanilang bubong. Nagkatinginan silang lahat. Ang takot ay malinaw na gumuhit sa bawat muka. Tik, tik, tik. Ang tunog ay dahan-dahan, may tiyak na layunin. Hindi ito tunog ng ulan o ng nahuhulog na sanga. Ito ay tunog ng isang bagay na gumagapang. Isang bagay na may mahahabang kuko. Lumakas ito at lumipat. Tik, tik, tik.
Papunta ito sa isang direksyon. Papunta ito sa silid kung saan natutulog si Selena. Ang tunog ay huminto mismo sa tapat ng kanyang kwarto at sa katahimikang sumunod. Alam nilang lahat na ang nilalang sa kanilang bubong ay nakatingin pababa, naghihintay, naglalaway. Nawala ang tunog, ngunit ang katahimikan na pumalit dito ay mas nakakabingi. Walang nangahas na gumalaw. Bawat isa ay nakikiramdam, naghihintay sa susunod na kalampag, sa susunod na pag-atake. Pero wala nang dumating. Ang nilalang sa bubong ay umalis na, nag-iwan ng isang bakas na hindi nakikita ng mga mata, ngunit ramdam na ramdam ng kanilang mga kaluluwa. Ang bakas ng purong lagim. Si Mang Berto ang unang kumilos. Ang takot na gumagapang sa kanyang dibdib ay hinaluan ng galit. Galit para sa nilalang na gumugulo sa kanila at galit para sa sarili niyang kawalan ng kakayahan na protektahan ang kanyang pamilya. Hindi na ito maaari. Hindi na siya papayag na maging biktima sa sarili niyang pamamahay. Bago pa man sumikat ang araw, habang ang umaga ay kulay abo pa at basa sa hamog, gumawa siya ng desisyon. Magbihis ka, Marco. Samahan mo ako. Utos niya sa kanyang anak. Pupunta tayo kay Apo Luring. Hindi na nagtanong si Marco. Ang pagdududa sa kanyang mga mata ay napalitan na ng takot na may halong respeto. Ang mga kwento na dati kinukutya niya ay nagkaroon na ng mukha at tunog. Ang bahay ni Apo Luring ay nasa pinakamalalim na bahagi ng baryo, sa mismong hangganan kung saan nagsisimulang maging gubat ang mga bukirin. Ang daan patungo roon ay isang makitid na pilapil, maputik at madulas. Habang naglalakad sila, ramdam ni Berto ang mga mata ng gubat na nakamasid sa kanila. Ang hangin ay mas malamig dito at may amoy ng mga halamang gamot at bulaklak na tanging sa gabi lamang namumukadkad. Ang bahay ni Apo Luring ay maliit lamang, gawa sa kawayan at nipa, ngunit tila ito mas matanda kaysa sa lahat ng puno sa paligid nito. Nakasabit sa bawat bintana at sa may pinto ang mga kung ano-anong bagay, mga pinatuyong halaman, mga botelyang may lamang langis at mga pisi na may buhol na kakaiba. Pagpasok nila, sinalubong sila ng isang matandang babae na nakaupo sa isang tumba-tumba. Si Apo Luring. Ang kanyang mukha ay kulubot na parang pasas, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng isang uri ng kaalaman na hindi matututunan sa mga libro. Hindi ito nagulat na makita sila. Tila ba kanina pa niya sila hinihintay. Umupo kayo, sabi ng matanda. Ang boses ay mahina ngunit malinaw. Ikinuwento ni Berto ang lahat. Ang pagdating ni Selena, ang mga pinatay na hayop, ang anino sa tubuhan at ang tunog sa bubong. Habang nagsasalita siya, si Apo Luring ay nakikinig lamang. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap, ang kanyang mga kamay ay mahinahong nakapatong sa kanyang kandungan. Nang matapos si Berto, umiling ng dahan-dahan ang matanda. Ang awa ay isang birtud, Berto, sabi ni Apo Luring. Ngunit minsan, ito rin ay isang bitag. Hindi lahat ng naliligaw ay dapat tinutulungan. May mga hangganan na hindi dapat tawirin. Tumayo ang matanda at pumasok sa isang maliit na silid. Pagbalik nito, may dala na itong tatlong bagay. Ang una ay isang kuwintas na gawa sa bawang at mga buto ng kung anong prutas. Isuot mo ito kay Selena. Huwag na huwag niyang huhubarin, kahit sa pagtulog o pagligo. Ang pangalawa ay isang maliit na botelya na may lamang maitim na langis ng niyog. Ito ay lana.
Maglagay ka ng kaunti sa bulak sa bawat sulok ng iyong bahay. Kapag kumulo ito ng walang apoy, ibig sabihin ay nasa malapit lang siya. Ang huli ay isang mahabang buntot ng matulis at mukhang nakakatakot. Itusok ninyo ito sa ilalim ng sahig, sa mismong tapat ng kanyang higaan. Kinuha ni Berto ang mga gamit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pasasalamat at takot. Salamat, Apo. Maraming salamat. Hindi pa tapos ang laban, Berto. Babala ng matanda. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya. Ang mga ito ay panangga lamang, hindi sandata. May isang kasunduan na matagal nang sinira, at lahat tayo ay magbabayad. Umuwi ang mag-ama na may dalang pag-asa na may halong matinding pangamba. Ginawa nila ang lahat ng sinabi ni Apo Luring. Isinuot nila ang kwintas kay Selina, na agad nagsabing gumaan ang kanyang pakiramdam. Ipinahid nila ang lana sa bawat sulok ng bahay. Ang amoy nito ay matapang at kakaiba. Nang sumunod na 2 araw, tila bumalik sa normal ang lahat. Naging mas masigla si Selina. Ngumingiti na ito paminsan-minsan. Nawala ang mga tunog sa gabi. Ang pakiramdam ng pagiging pinagmamasdan ay naglaho. Nagsimulang maniwala si Berto na baka sapat na ang mga ito. Isang hapon, dala ng kuryosidad, kumuha si Berto ng kaunting lana at inilagay sa isang platito. Naglakad siya patungo sa dulo ng kanilang lupain, sa hangganan ng tubuhan kung saan unang nagpakita ang anino. Habang papalapit siya, napansin niya ang isang bagay. Ang lana sa platito ay dahan-dahang nag-umpisang magkaroon ng maliliit na bula. Tila ito kumukulo. Napatigil si Berto. Totoo nga. Ang panganib ay naroon lang sa dilim ng tubuhan. Naghihintay gabi na nang mangyari ito. Naghahanda na sila para sa hapunan. Si Marco ay nag-iigib ng tubig. Si Berto ay naghahanda ng mesa. Si Selina ay nasa loob ng kanyang silid. Si Aling Elena naman ay nasa kusina, nagluluto ng adobong manok. "Selina, anak, halika na. Kakainin na tayo," tawag ni Elena. Walang sumagot. "Selina?" Kumatok si Elena sa pinto ng silid, ngunit walang nagbukas. Dahan-dahan niyang itinulak ito. Madilim sa loob. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan na sumisilip sa bintana. At sa sahig, sa isang sulok, nakaupo si Selina. Nakatalikod ito. May ginagawa ito. May kinakain. "Selina, ano yan?" Dahan-dahang lumingon si Selina. At sa sandaling iyon, gusto na lamang tumakbo ni Aling Elena. Hawak ni Selina ang isang piraso ng manok. Hindi ang adobong niluluto niya, kundi isang pirasong hilaw mula sa mga tira kanina. May dugo sa gilid ng kanyang mga labi. At ang kanyang mga mata, sa dilim, nagliliwanag ang mga ito ng isang kulay na hindi dapat makita sa mata ng tao. Isang mahinang kulay pula, puno ng gutom at pagiging mailap. Nang mapagtanto ni Selina na nakikita siya, bigla siyang natauhan. Binitiwan niya ang hilaw na karne na tila ito ay apoy na pumaso sa kanya. Ang pulang liwanag sa kanyang mga mata ay nawala at napalitan ito ng luha ng kahihiyan at purong takot. Humagulgol siya. Isang iyak na puno ng pagkasuklam sa sarili. Napatakbo si Berto papasok nang marinig ang pagsinghap ng kanyang asawa. Ang nakita niya ay si Selina na umiiyak sa sahig at ang piraso ng duguan at hilaw na karne sa tabi nito. Hindi na ito tungkol sa pamahiin. Ito ang paulit-ulit na sinasabi ni Marco sa kanyang sarili.
Hindi na ito kwento-kwento lang ng matatanda na panakot sa mga bata. Ang takot na nararamdaman niya ay totoo. Ang dugo sa bibig ni Selena ay totoo. Ang tunog sa bubong ay totoo. Ang lohika na pinanghahawakan niya, ang edukasyon na nakuha niya sa syudad. Lahat ng iyon ay unti-unting gumuho. Sa harap ng isang panganib na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya, isang bagay lang ang alam niyang gawin, ang kumilos. Kinuha niya ang itak ng kanyang ama mula sa lalagyan nito sa kusina. Ang talim nito ay makintab at matalas, madalas gamitin sa pagputol ng kawayan o pagkatay ng hayop. Ngayong gabi, ito ang kanyang sandata. Pakiramdam niya ay isa siyang hangal na batang naglalaro ng sundalo. Pero mas matindi ang pakiramdam ng responsibilidad na gumagapang sa kanyang dibdib. Kailangan niyang protektahan ang kanyang mga magulang. Hating gabi, sinabi niya sa kanyang mga magulang na siya na ang magbabantay. Naglagay siya ng isang silya malapit sa bintana kung saan tanaw niya ang bakuran at ang madilim na tubuhan. Ngunit hindi siya mapakali sa loob ng bahay. Pakiramdam niya, ang kaaway ay nasa labas at doon niya ito dapat harapin. Lumabas siya, dala ang itak at isang flashlight. Malamig ang hangin, ang bawat kaluskos ng mga dahon ng tubo, ang bawat huni ng kuliglig ay tila isang babala. Maingat niyang inikot ang buong bahay. Tiningnan niya ang kulungan ng manok. Sinilip niya ang ilalim ng bahay. Walang kakaiba. Nagpasya siyang maglakad patungo sa hangganan ng kanilang lupa. Doon sa mismong lugar kung saan nakita niya ang anino noong unang gabi. Doon siya naghintay. Ang liwanag ng buwan ay nagbibigay ng sapat na ilaw para makita niya ang paligid. Ang mga anino ay mahahaba at nakakatakot. Sa bawat bugso ng hangin, ang mga dahon ng tubo ay tila mga kamay na kumakaway sa kanya mula sa dilim. Ilang minuto siyang nakatayo roon. Ang puso niya ay malakas na kumakabog. Nagsisimula na siyang isipin na baka walang mangyari ngayong gabi. Baka natakot na ang nilalang dahil sa mga gamit na bigay ni Apo Luring. At sa isang iglap, nandoon na siya. Hindi niya ito nakitang maglakad. Hindi niya ito narinig na dumating. Para itong isang anino na bigla na lang nalanghang humulma mula sa ibang mga anino. Nakatayo sa kanyang harapan ang isang lalaki. Matangkad ito. Mas matangkad kaysa sa kanya. Ang katawan ay matipuno, nababalot ng isang simpleng itim na kamiseta. Ang mukha nito ay gwapo sa isang paraan na kakaiba at mapanganib. May isang ngiti sa mga labi nito. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. At ang kanyang mga mata, nakatitig ito ng diretsyo kay Marco at hindi ay ito kumukurap. Magandang gabi, sabi ng lalaki. Ang boses nito ay kalmado, malalim, ngunit may bigat na tila kayang yumanig sa lupa. Hinigpitan ni Marco ang hawak sa itak. Sino ka? Anong kailangan mo dito? May hinahanap lang ako, sagot ng lalaki. Humahakbang papalapit. Isang bagay na kinuha mula sa akin. Wala kang pag-aari dito, mariing sabi ni Marco. Sinusubukang itago ang panginginig sa kanyang boses. Ang ngiti ng lalaki ay lumawak. Talaga ba? Ang pangalan niya ay Selena. Kasama niyo siya, hindi ba? Nanlamig ang buong katawan ni Marco. Ito na ang muka ng panganib na gumugulo sa kanila. Umalis ka na, utos ni Marco. Hindi ka pwedeng lumapit sa kanya. Tumawa ang lalaki. Isang tawang walang saya.
Ako si Kyle at wala kang karapatang sabihin sa akin kung ano ang gagawin ko. Itinuro nito ang bahay nila. Ibalik mo sa akin si Selena. Hindi ito pakiusap. Ito ay isang utos. Hindi namin siya ibibigay sa'yo. Naglakad si Kyle papalapit pa. Hanggang sa ilang hakbang na lang ang layo nila sa isa't isa. Yumuko ito at dumampot ng isang bato mula sa lupa. Isang batong kasinlaki ng kamao ni Marco. Alam mo, bata, sabi ni Kyle habang pinaglalaruan ang bato sa kanyang palad. Humahanga ako sa tapang mo, ngunit ang tapang na walang lakas ay kamangmangan. At sa harap mismo ng nanlalaking mata ni Marco, dahan-dahang tiniklop ni Kyle ang kanyang palad. Narinig ni Marco ang isang tunog ng pagkadurog at nang buksan ni Kyle ang kanyang kamay, ang matigas na bato ay naging abo at pinong buhangin na dahan-dahang tinangay ng hangin ng gabi. Napaatras si Marco, ang kanyang paghinga ay halos maputol. Ang ipinakitang lakas ay hindi pangkaraniwan, hindi ito gawa ng tao. Ngayon, ang lahat ng pagdududa na natitira sa kanyang isipan ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng dalisay, at nagyeyelong takot. Ang nilalang na nasa harapan niya ay hindi lang basta isang stalker o isang kriminal. Ito ay isang bagay na iba. Isang bagay na hindi dapat umiral. Nakikita mo na, sabi ni Kyle. Ang kanyang boses ay isang mapanganib na bulong. Hindi niyo siya kayang protektahan mula sa akin. Hindi mo kayang protektahan ang sarili mo. Huminga ng malalim si Marco. Pinipilit na pakalmahin ang rumaragasang takot sa kanyang dibdib. Itinaas niya ang itak. Ang nagniningning na talim nito ay tila isang maliit na pananggalang laban sa napakalaking kadiliman. Hindi kami susuko sa iyo. Tinitigan ni Kyle ang itak. Pagkatapos ay tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Marco. Ang ngiti sa kanyang mukha ay nawala, napalitan ng isang anyo ng pagkabagot. Isang babala lang ito. Sa susunod na magkita tayo, hindi na ako magiging ganito kabait. Tumalikod si Kyle at nagsimulang maglakad pabalik sa kadiliman ng tubuhan. Ang bawat hakbang niya ay tahimik, tila lumulutang siya sa ibabaw ng lupa. Bago siya tuluyang lamunin ng mga anino, huminto siya at lumingon muli. Ang kanyang mga mata sa isang saglit ay nagliyab sa isang pamilyar na kulay pula. Ang parehong kulay ng nagbabagang uling na nakita ng kanyang ama mula sa bintana. Sabihin mo sa kanya, sabi ni Kyle. Ang kanyang boses ngayon ay isang malamig na hangin na tila tumagos sa kaluluwa ni Marco. Naririnig ng anak namin ang pagtawag ko. At tulad ng kanyang pagdating, naglaho si Kyle sa gitna ng mga anino ng tubuhan na tila kailanmay hindi ito naroroon. Naiwan si Marco na nakatayo roon, nanginginig, hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa isang takot na mas malalim pa kaysa sa kamatayan. Ang itak na hawak niya ay biglang naging napakabigat at walang silbi. Naramdaman niya ang malamig na pawis na tumutulo sa kanyang likod. Nahaharap sila sa isang halimaw na hindi lang kayang pumatay. Kaya nitong durugin ang kanilang pag-asa sa isang salita lamang. Ang kwento ni Marco ay bumagsak na parang isang malaking bato sa gitna ng kanilang munting tahanan. Winasak nito ang anumang natitirang pag-asa. Hindi na ito isang nilalang na nag-iisa. Si Kyle. May pangalan na ang kanilang kaaway. At ito ay may angkan para kay Aling Elena. Ang takot ay may bagong anyo na. Hindi na ito basta anino o tunog.
Ito ay ang muka ng isang lalaking kayang dumurog ng bato. At ang banta na naririnig ng sanggol sa sinapupunan ni Selena ang tawag ng ama nito. Sa sumunod na 2 araw, kinulong nila ang kanilang mga sarili. Walang lumalabas. Ang pagkain nila ay paubos na. Ang katahimikan ay puno ng tensyon. Si Selena ay hindi na nagsasalita. Palaging nakayakap sa kanyang tiyan na tila pinoprotektahan niya ito hindi lang mula sa panganib sa labas, kundi pati na rin sa sarili nitong dugo. Ngunit hindi sila maaaring manatili sa loob magpakailanman. Kailangan nila ng bigas. Kailangan nila ng gamot para sa lagnat na nagsisimula ng dumapo kay Selena. Walang ibang pagpipilian. Si Aling Elena, bilang ina ng tahanan, ang nagboluntaryong lumabas. "Mag-iingat ka, Elena." Paulit-ulit na bilin ni Berto. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. "Walang mangyayari sa akin sa gitna ng araw," sagot ni Elena. Kahit na ang sarili niyang puso ay kumakabog sa takot. Habang naglalakad siya papasok sa sentro ng baryo, naramdaman niya ito kaagad. Ang katahimikan. Hindi ito ang karaniwang katahimikan ng isang tahimik na hapon. Ito ay isang katahimikang may bigat. Ang mga batang naglalaro sa kalsada ay biglang tumigil at nagtakbuhan papasok sa kanilang mga bahay. Ang mga babaeng nagchichismisan sa may poso ay biglang natahimik. Ang kanilang mga mata ay sumunod sa bawat hakbang niya. Maging ang mga asong kalye ay hindi tumahol. Naramdaman ni Elena na para siyang may ketong. Bawat bintana ay tila may isang pares ng matang nakamasid. Bawat pinto ay tila nakasara ng mas mahigpit kaysa dati. Ang buong baryo malalim ay nagkakaisa sa panonood sa kanya. At sa kanilang mga titig, wala siyang makitang awa, tanging takot. At mas masahol pa, galit. Pagdating niya sa maliit na tindahan ni Aling Nena, hinarang siya sa may pinto ng may-ari mismo. "Pasensya na, Elena," sabi ni Aling Nena, hindi makatingin ng diretso sa kanya. "Wala na kaming bigas." "Pero nakikita ko ang mga sako dyan sa loob," katwiran ni Elena. "Ubos na," mariing sagot ni Aling Nena. At dahan-dahang isinara ang pinto sa kanyang harapan. Doon niya naintindihan. Hindi lang siya iniiwasan. Itinatakwil na siya habang nakatayo siyang tulala sa gitna ng daan. Lumapit sa kanya ang kapitan ng baryo, si Mang Romiti, kasama ang 2 pang lalaking barangay tanod. Ang mukha ng kapitan ay matigas at walang emosyon. "Elena," sabi nito, "sumama ka sa amin. May kailangan tayong pag-usapan." Dinala nila siya sa harap ng bahay pulungan. Doon, naghihintay ang ilan pang mga kalalakihan ng baryo. Lahat sila ay may dalang itak na nakasukbit sa kanilang mga baywang. Lahat sila ay nakatingin sa kanya na para siyang isang salarin. "Alam na namin ang lahat, Elena," simula ng kapitan. "Alam namin ang tungkol sa nilalang na sumusunod sa babaeng kinukupkop ninyo." Napasinghap si Elena. "Paano?" "Ang baryong ito ay may mga sikreto," putol ng kapitan. "May isang kasunduan na ginawa pa ng ating mga ninuno. Isang kasunduan sa pagitan ng baryo malalim at ng angkan ng mga aswang sa bundok Anino." Tila nabingi si Elena. Aswang. Ang salitang iyon, na dati isang kwentong pambata, ay binigkas ng may katiyakan at takot. "Kapayapaan para sa dugo," patuloy ng kapitan. Ang kanyang boses ay malamig, hindi sila mambubulabog sa baryo,
at hindi tayo makikialam sa kanilang teritoryo. Sa loob ng maraming henerasyon, napanatili ang kapayapaan hanggang sa dumating kayo. Ang pagtulong ninyo sa babaeng iyon ay paglabag sa kasunduan. Inilagay ninyo't nito inilagay ninyo sa panganib ang buong baryo. Pero, buntis siya. Kailangan niya ng tulong. Umiiyak na pakiusap ni Elena. Ang buhay ng isang dayo laban sa buhay ng buong baryo. Umiling ang kapitan. Ang kanyang mga mata ay naging kasing tigas ng bato. Mayroon kang isang pagpipilian, Elena. Ibigay ninyo siya sa amin, isuko ninyo siya, at ibabalik namin ang lahat sa dati. Hindi namin gagawin yun. Kung hindi nyo siya ibibigay, sabi ng kapitan, ang bawat salita ay isang banta. Kaming lahat ang magbabayad, at hindi namin hahayaan yon. Sisiguraduhin naming may isusukli kami sa galit ng nasa bundok. Naintindihan ni Elena ang ibig sabihin nito. Sila, ang pamilya niya, sila ang gagawing kabayaran. Hindi na niya hinintay ang susunod na sasabihin ng mga ito. Tumakbo siya. Tumakbo siya ng buong bilis, palayo sa mga mukha ng kanyang mga kapitbahay na ngayoy mga berdugo na. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa alikabok ng daan. Ang kanyang puso ay durog, hindi lang sa takot, kundi sa sakit ng pagkakanulo. Nang makarating siya sa kanilang bahay, humahagulgol na niyang ikinuwento ang lahat kina Berto at Marco. Ang katotohanan ay mas masahol pa sa kanilang kinatatakutan. Hindi lang sila nag-iisa. Sila na ngayon ang kalaban ng buong baryo. Habang yakap-yakap siya ng kanyang asawa, napatingin si Marco sa may pinto. May isang bagay na nakatusok sa lupa, sa mismong harapan ng kanilang hagdan. Lumabas siya para tingnan ito. Ito ay isang krus. Isang krus na binaliktad. At hindi ito gawa sa kahoy. Gawa ito sa pinagtagpi-tagping buto ng manok at may mga bahid pa ng tuyong dugo. Isang tanda, isang sumpa, isang hatol mula sa mga taong dati nilang tinatawag na kaibigan. Ipinapahiwatig nito na sila ay itinakwil na at ang kanilang tahanan ay isa ng dambana. Naghihintay sa pagdating ng sakripisyo. Para kay Selena, ang bahay ay naging isang kulungan na may 3 bantay na puno ng takot. Naririnig niya ang kanilang mga bulungan sa kabilang silid. Nakikita niya ang kanilang mga sulyap kapag sa tingin nila ay hindi siya nakatingin. Nararamdaman niya ang kanilang takot na tila isang makapal na kumot na bumabalot sa buong bahay. Mas nakakasakal pa kaysa sa init ng tanghali. At sa gitna ng lahat ng ito, alam niyang siya ang dahilan. Siya at ang buhay na dinadala niya sa kanyang sinapupunan. Ang gabi ang pinakamalala. Kapag ang lahat ay tahimik na at wala nang ibang maririnig kundi ang sarili niyang paghinga, doon nagsisimulang magsalita ang kadiliman. Doon dumarating si Kael. Hindi sa pisikal na anyo, kundi sa kanyang mga panaginip. At ang mga panaginip na iyon ay hindi mga bangungot. Iyon ang mas nakakatakot. Sa kanyang panaginip, hindi halimaw si Kael. Siya ay isang hari, isang makapangyarihang nilalang na ang kaharian ay ang gabi. Dinadala siya nito sa mga lugar na hindi pa niya napupuntahan. Magkahawak ang kanilang mga kamay habang lumilipad sila sa ibabaw ng mga puno. Ang liwanag ng buwan ay tila isang ilog na pilak sa ilalim nila. Ang hangin ay malamig sa kanyang balat at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakaramdam siya ng kalayaan. Ito ang mundo natin, Selena. Bulong ni Kael sa kanyang tainga.
Ang boses nito ay kasing akit ng isang awit. Ito ang magiging mundo ng anak natin. Isang mundong walang takot, walang panghuhusga, tanging kapangyarihan lamang. Sa mga panaginip na iyon, hindi siya natatakot, hinahayaan niyang yakapin siya ni Kael, at sa mga yakap na iyon, may isang bahagi sa kanya na nakakaramdam ng pagkauwi. Isang madilim at nakalalasong bahagi na matagal na niyang itinatago. Nagigising siyang humihingal, ang pawis ay namumuo sa kanyang noo at ang pakiramdam ng labi ni Kael ay tila tunay pa rin sa kanyang balat. Kasabay nito ay ang paggalaw ng sanggol sa loob niya. Hindi ito ordinaryong paggalaw. Hindi ito ang malambing na sipa na nababasa niya sa mga libro. Ito ay malakas, may layunin. Tila ba sumasagot ito sa panaginip niya? Tila ba kinikilala nito ang kapangyarihan ng kanyang ama? Isang hapon, habang sinusubukan niyang isara ang bintana na kinakalawang na, ayaw nitong sumarado. Ginamitan niya ng kaunting puwersa, ngunit ayaw pa rin gumalaw ng trangka. Sa inis, itinulak niya ito ng buong lakas. Isang tunog ng nababaluktot na metal ang kanyang narinig. Napaatras siya ng lalaki ang mga mata. Ang makapal na rehas na bakal ng bintana ay nabaluktot. Ang bakal. Nabaluktot niya ang bakal gamit lamang ang kanyang mga kamay. Tinitigan niya ang kanyang mga palad. Nanginginig ang mga ito. Hindi ito ang kanyang lakas. Saan ito nanggaling? Ang takot na unti-unting pumapatay sa kanya ay hindi na lamang takot kay Kyle. Ito ay takot na sa kanyang sarili. Gabi na, hindi siya makatulog. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid. Nakita niya si Aling Elena na nagtitiklop ng mga damit sa sala. Sa liwanag ng isang maliit na lampara. Ang mukha ng matanda ay pagod na pagod, puno ng mga guhit ng pag-aalala. Nilapitan niya ito. Umupo siya sa sahig sa paanan ng matanda. Sa loob ng ilang sandali, walang nagsalita. "Patawad po," humikbi si Selena. Hindi na napigilan ang mga luhang kanina pa gustong kumawala. "Patawad po sa lahat ng gulo na dinala ko." Itinigil ni Aling Elena ang kanyang ginagawa at hinaplos ang buhok ni Selena. "Wala kang kasalanan, anak." "Hindi po totoo yan." Umiling si Selena. Ang mga luha ay tuloy-tuloy sa pag-agos. Doon, sa liwanag ng lampara, sa harap ng nag-iisang tao na nagpakita sa kanya ng tunay na kabaitan. Sinabi niya ang katotohanang kinatatakutan niyang aminin kahit sa sarili niya. "May isang bahagi po sa akin," bulong niya. Nanginginig ang boses. "May isang bahagi sa akin na mahal pa rin siya, na nananabik sa dilim. At natatakot ako na magiging katulad niya ang anak ko." Niyakap siya ni Aling Elena. Walang salitang namutawi sa bibig ng matanda. Tanging isang yakap na puno ng pag-unawa at awa. Sa yakap na iyon, pansamantalang gumaan ang pakiramdam ni Selena. Nang bumalik siya sa kanyang silid, humarap siya sa isang maliit at basag na salamin na nakasabit sa dingding. Tinitigan niya ang sarili niyang refleksyon. Ang kanyang mukha ay payat at maputla. Ang kanyang mga mata ay malalim dahil sa kakulangan sa tulog. Mukha siyang isang biktima. Mukha siyang kawawa. Ngunit habang tinititigan niya ang sarili, may nangyaring kakaiba. Sasang, taisang iglap, isang kisap mata, ang refleksyon sa salamin ay nagbago. Ang kanyang mga mata, ang sarili niyang mga mata sa salamin, ay biglang nagliyab ng kulay pula.
At ang kanyang refleksyon ay ngumiti. Isang nangiting hindi sa kanya. Isang nangiting nakakatakot, puno ng panunukso at kasamaan. Napaurong si Selena, napasigaw, at natumba sa sahig. Pagtingin niyang muli, ang refleksyon niya ay normal na ulit. Isang babaeng takot na takot. Umiiyak sa sahig ng isang madilim na silid. Ngunit alam niya ang kanyang nakita. May isa pang nilalang sa loob niya. At ito ay unti-unti nang nagigising. Ang dating Marco na mapanghusga at mayabang ay matagal nang naglaho. Ang pumalit dito ay isang bersyon ng kanyang sarili na hindi niya kilala. Isang binatang ang bawat kilos ay may bigat ng pag-iingat, na ang bawat paghinga ay may kasamang pagbabantay. Ang kanyang cellphone, na dati puno ng mga larawan ng syudad at mga text mula sa mga kaibigan, ay naging isang kasangkapan para sa pananaliksik sa isang mundong hindi niya pinaniniwalaan. Sa mahinang signal ng internet sa baryo, ibinabad niya ang kanyang sarili sa mga artikulo, mga blog, at mga lumang forum sa internet. Ang keyword: aswang. Ang mga nababasa niya ay nakakakilabot, mga kwento ng mga tiktik na may mahahabang dila, mga wakwak na lumilipad sa gabi, at mga manananggal na nag-iiwan ng kalahati ng kanilang katawan. Mga istorya ng mga biktima na natatagpo ang tuyo at walang dugo. Mga pamamaraan kung paano sila labanan. Bawang, asin, buntot ng pagi at mga dasal. Karamihan dito ay mga alamat, mga kwentong kutsero. Ngunit sa gitna ng mga ito, may mga testimonya na tila totoo. Mga kwento ng mga nakaligtas na naglalarawan sa isang nilalang na eksaktong tulad ni Kyle. Matipuno, may kakaibang karisma, at may lakas na hindi pangkaraniwan. Isang uri ng aswang na kayang mag-anyong tao. Natutunan niyang may kahinaan sila. Ang asin ay nakakapaso sa kanilang balat. Ang bawang ay nakakasira sa kanilang pangamoy. At ang mga banal na bagay tulad ng krusipiho at agwa bendita ay sumusugat sa kanila na parang apoy. Gamit ang kaalamang ito, sinubukan niyang gawing isang kuta ang kanilang bahay. Bawat araw, pagkatapos ng mga gawain sa bukid, nag-iipon siya ng asin. Hindi lang basta asin. Nagpunta siya sa dalampasigan, ilang kilometrong pagkilometro ang layo, para kumuha ng purong asin dagat na ayon sa nabasa niya ay mas mabisa. Inilagay niya ito sa mga maliliit na platito sa bawat bintana. Naglagay din siya ng isang manipis na linya nito sa harap ng kanilang pintuan. Bumili siya ng maraming bawang sa kaisa-isang tindahan na pumayag pang magbenta sa kanila. Itinali niya ang mga ito at isinabit sa bawat sulok ng bahay, sa itaas ng bawat bintana at pinto, hanggang sa ang amoy sa loob ng kanilang bahay ay naging pinaghalong takot at adobo. Ngunit alam niyang hindi sapat ang mga ito. Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niyang patunayan sa sarili na hindi siya nababaliw. Isang gabi, ginawa niya ang isang bagay na parehong matalino at mapanganib. Kinuha niya ang kanyang cellphone at itinali ito sa isang sanga ng puno sa labas. Nakatutok ang kamera sa bintana ng silid ni Selena. Itinakda niya ito na mag-record buong gabi. Baka sakali may mahuli siyang isang bagay, isang anino man lang. Kinabukasan, nanginginig ang mga kamay niyang kinuha ang cellphone. Pumasok siya sa kanyang silid at isinara ang pinto. Pinindot niya ang play. Ang unang ilang oras ng video ay tahimik at walang laman. Tanging ang pagsayaw ng mga dahon sa hangin at ang pagbabago ng liwanag ng buwan.
Nagsimula na siyang mainip. Baka wala talaga. At bigla, may gumalaw. Hindi ito malinaw. Isa lang itong malabong anino na dumaan ng mabilis sa harap ng kamera. Pagkatapos ay isa pa, at isa pa. Para silang malalaking paniki o ibon. Ngunit ang kanilang hugis ay mali. Tila mga taong gumagapang sa dilim. Pero ang bilis ng kanilang galaw ay hindi normal. Biglang tumahimik ang paligid. Huminto ang paggalaw ng mga anino. Sa katahimikan, isang tunog ang narinig ni Marco mula sa speaker ng cellphone. Buwidi mo sa takon. Isang tunog na halos hindi marinig, ngunit sapat na para manindig ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Isang bulong, at ang binubulong nito ay ang kanyang pangalan. Marco. Nabitawan ni Marco ang cellphone. Bumagsak ito sa sahig, ngunit patuloy pa rin ang pag-playback. Ang kanyang puso ay kumakarera, tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Pinilit niyang damputin muli ang telepono. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Itinutok niya ang kanyang atensyon sa maliit na screen. Ang pinakamasahol na bahagi ay ang sumunod. Isang muka ang biglang lumitaw sa screen. Masyadong malapit sa lente. Ang muka ay baluktot at hindi makilala. Ang ilong ay pipi. Ang bibig ay napakalapad at puno ng matutulis na ngipin. At ang mga mata ay itim na itim, walang puti. 2 butas na humihigop ng lahat ng liwanag. Kilabot ang gumapang sa buong pagkatao ni Marco. At sa isang iglap, nawala ito. Ang sumunod na imahe ay halos kasing sama. Sa di kalayuan, sa gilid ng tubuhan, nakatayo si Kael. Nakatingin ito ng diretso sa kamera. Walang pagbabanta sa mukha nito, walang galit. Nakangiti pa nga ito ng bahagya at dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay. Kumaway ito, isang simpleng pagkaway na para bang isa siyang matagal ng kaibigan. Ngunit ang mensahe ay malinaw na malinaw. Alam kong nanonood ka. At wala kang magagawa. Pagkatapos noon, ang video ay napuno ng static at biglang natapos. Nakatitig si Marco sa blankong screen. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Ang katotohanan ay isang sampal sa kanyang mukha. Hindi lang sila hinahabol. Pinaglalaruan sila. Ang bawat depensa na kanilang inilagay, bawat pag-iingat na kanilang ginawa ay isang malaking biro lamang para sa kanila. Alam ni Marco sa sandaling iyon na hindi sila mananalo sa ang pag-asa ay isang luho na hindi na nila kayang bayaran. Sa loob ng bahay, ang hangin ay mabigat at halos hindi na mahinga. Ang amoy ng bawang ay humalo na sa amoy ng takot. Ang mga linya ng asin sa may pintuan ay tila isang malungkot na biro. Tinitingnan ni Mang Berto ang kanyang pamilya at ang nakikita niya ay mga anino na lamang ng dati nilang pagkatao. Si Elena ay walang tigil sa pagdarasal. Ang rosaryo ay mahigpit na hawak sa kanyang nanginginig na mga kamay. Ang kanyang mga bulong ay tila isang awit na walang katapusan. Si Marco ay nakaupo sa isang sulok, nakatitig sa blankong screen ng kanyang cellphone. Ang mukha ay blanko. Tila nakita niya ang dulo ng mundo sa maliit na piraso ng salamin na iyon. At si Selena ay humihina. Namumutla ito at palagi na lamang hinihimas ang kanyang tiyan na tila may isang digmaang nagaganap sa loob nito. Paminsan-minsan ay napapapikit ito sa sakit. Malapit na. Alam nilang lahat na malapit na ang kanyang oras. Hindi na pwede to, basag ni Berto sa katahimian.
Ang kanyang boses ay pagod, ngunit may bahid ng determinasyon. Hindi tayo pwedeng mamatay dito nang hindi lumalaban. Tumingin siya sa kanyang asawa, pagkatapos ay sa kanyang anak. Babalik tayo kay Apuluring, walang tumutol. Wala ng lakas para makipagtalo. Ang pag-asa ay nakakahiya, ngunit ito na lang ang natitira sa kanila. Sama-sama silang lumabas ng bahay sa ilalim ng kulay-abong liwanag ng papalubog na araw. Si Marco at Berto ay inaanay, Dibo ay inaalalayan si Selena sa magkabilang braso. Habang dumadaan sila sa gitna ng baryo, ang mga pinto ay nagsara. Ang mga bintana ay nagtago sa likod ng mga kortina. Muli, naramdaman nila ang kanilang pag-iisa. Sila laban sa lahat. Nang makarating sila sa bahay ni Apuluring, naroon na naman ito sa kanyang tumba-tumba. Tila hindi natitinag sa paglipas ng panahon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagiging misteryoso. Ang nakita nila ay awa. Pakiusap, Apo. Lumuhod si Mang Berto sa harapan ng matanda. Ang kanyang mga tuhod ay lumagapak sa sahig na kawayan. Ang lahat ng kanyang pagmamalaki ay naglaho na. Tulungan niyo po kami. Paparating na sila. Alam kong babalik sila. Pangalan niya ay KL. Sa pagbanggit ng pangalan, isang anino ang dumaan sa mukha ni Apuluring. Tumayo ito at dahan-dahang lumapit kay Selena. Hinawakan niya ang tiyan nito at pumikit. Sa loob ng ilang sandali, tila nakikinig ito sa isang lihim na usapan. Hindi lang siya isang aswang, Berto. Sabi ni Apuluring, ang boses ay mas mabigat kaysa dati. Siya ang pinuno ng kanilang angkan, ang pinakamalakas sa kanila sa loob ng maraming henerasyon. Bumaling siya kay Selena. At ang dinadala mo, iyon ang kanyang tagapagmana. Ang unang lalaking anak na may purong dugo, isang prinsipe sa kanilang lahi. Hindi siya titigil. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang sa kanya. Doon na bumagsak ang huling piraso ng pag-asa sa puso ni Berto. Ito pala ang dahilan. Hindi lang ito basta pagnanasa o galit. Ito ay tungkol sa isang lahi, isang korona, isang trono. Matagal nang may kasunduan ang baryo at ang kanilang angkan. Patuloy ng matanda. Ngunit ang pagdating ninyo, ang pagtulong ninyo sa kanya, ay sumira sa lahat. Ginalit ninyo ang bundok. Wala na po bang paraan? Humikbi si Aling Elena. Kahit ano po, gagawin namin. Tumingin si Apuluring sa kanilang lahat. Ang kanyang mga mata ay tila tumatagos sa kanilang kaluluwa. Mayroon, isang mapanganib na ritual na ginawa pa ng mga nauna sa akin. Isang ritual na kayang itago ang tunay na kalikasan ng bata para magmukha siyang normal sa kanilang mga paningin. Ngunit kailangan itong gawin sa mismong oras ng kanyang panganganak. Isang maliit na sinag ng liwanag. Ngunit alam ni Berto na may kapalit. Ano po ang kailangan? Tanong niya. Tumingin si Apuluring kina Berto at Marco. Dalawang lalaking handang ibigay ang lahat para sa kanilang pamilya. Ang ritual ay nangangailangan ng oras, sabi ng matanda. At sa oras na iyon, ang bahay ay kailangang protektahan. Ang ritual ay nangangailangan ng bantay. Isang kaluluwang dalisay na handang harapin ang pinuno ng mga aswang. Itinaas niya ang kanyang payat na daliri at itinuro ang dalawang lalaki. Isa sa inyo ay kailangang maging pain. Ang mga salita ay bumaon na parang punyal. Ang anak o ang ama, isa sa kanila ay kailangang humarap kay Kael.
isang halos tiyak na kamatayan para lamang bigyan ng pagkakataon ang iba na mabuhay. Ang katahimikan sa loob ng bahay kubo ay napuno ng bigat ng isang imposibleng pagpili. At sa gitna ng katahimikang iyon, isang sigaw ang pumunit sa hangin. Isang sigaw ng sakit. Napahawak si Selena sa kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay namilipit sa sakit. Hindi ko na kaya. Aray! Isang basa ang gumuhit sa kanyang palda at tumulo sa sahig na kawayan. Pumutok na ang kanyang panubigan. Magsisilang na siya! Sigaw ni Aling Elena. Kasabay ng sigaw na iyon, isang malakas na kulog ang yumanig sa buong paligid. Ang kalmadong hapon ay biglang binalot ng dilim. Bumuhos ang malakas na ulan. At ang hangin ay nagsimulang umuungol na parang isang hayop na nasasaktan. At mula sa di kalayuan, mula sa direksyon ng bundok anino, isang tunog ang kanilang narinig. Hindi ito ugong ng hangin. Hindi ito kulog. Ito ay isang alulong. Isang alulong na sinundan ng isa pa. At isa pa. Hanggang sa ito ay naging isang koro ng mga nilalang na gutom sa dugo. Paparating na sila. Walang oras para sa pagdadalamhati. Walang oras para sa pamamaalam. Ang pagpili ay ginawa na ng tadhana. Marco, ipasok niyo si Selena sa silid. Sigaw ni Apo Luring. Ang kanyang boses ay biglang naging malakas at puno ng kapangyarihan. Elena, magpakulo ka ng tubig. Berto, isara mo ang lahat ng bintana. Ngayon na. Ang kanilang tahanan ay naging sentro ng isang paparating na digmaan. Sa labas, ang bagyo ay nagngangalit. Ang ulan ay tila mga balang tumatama sa kanilang bubong na yero. Ang mga alulong mula sa gubat ay papalapit ng papalapit. Isang nakakabinging koro ng kamatayan. Sa loob ng silid, ang mga sigaw ni Selena ay humahalo sa ugong ng bagyo. Si Aling Elena at Apo Luring ay nasa tabi niya, ginagawa ang lahat para tulungan siya. Sa labas ng silid, sa maliit na sala, magkatabing nakatayo si Mang Berto at Marco, ang ama at ang anak. Ang luma at ang bago, parehong may hawak na sandata. Si Berto ay may hawak na sibat na gawa sa kawayan. Ang dulo ay matulis na tila kayang tumagos sa anumang balat. Si Marco naman ay may hawak na itak sa isang kamay at ang malaking flashlight sa kabila. Ang liwanag nito ang magsisilbi niyang kalasag. Tay! Bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig. Huwag kang bibitiw sa tabi ko, anak. Sagot ni Berto. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa pintuan. Ano man ang mangyari. Tumango si Marco. Sa sandaling iyon, hindi na mahalaga kung sino ang pan. Magkasama sila rito hanggang sa huli. Nagsimula ang pag-atake. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa dingding na sawali. Pagkatapos ay isa pa. Tila may isang malaking bagay na ibinabato sa kanilang bahay. Nandyan na sila, sabi ni Berto. Sumunod ang tunog ng mga kuko. Maraming kuko na kumakaluskos sa kanilang bubong, sa kanilang mga dingding, sa ilalim ng kanilang sahig na kawayan. Nasa lahat sila ng dako. Pinalilibutan sila. Biglang nabasag ang salamin ng isang bintana. Isang anino ang mabilis na pumasok. Isa itong tik-tik. Isang nilalang na may anyong tao ngunit may pakpak na parang paniki. Bago pa man ito makalapag sa sahig, inihagis ni Berto ang sibat. Tumama ito ng diretso sa dibdib ng nilalang. Isang nakakapasong sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ang nilalang ay naging abo bago pa man bumagsak sa sahig.
Ngunit marami pa sila. Dalawa pang anino ang sabay na pumasok sa nabasag na bintana. Sa pagkakataong ito, si Marco ang kumilos. Itinutok niya ang sinag ng kanyang flashlight sa mukha ng isa. Nas blinded ang nilalang at sa pagkakataong iyon, iwinasiwas ni Marco ang kanyang itak. Tumalsik ang dugo sa sahig, itim at malagkit. Ang isa naman ay umatake kay Berto. Ginamit ng matanda ang hawakan ng kanyang sibat para salagin ang atake. Ngunit ang lakas ng nilalang ay halos magpatumba sa kanya. Patuloy ang laban. Ang maliit na sala ay naging isang arena ng buhay at kamatayan. Bawat kalabog, bawat sigaw mula sa silid ni Selena ay nagpapaalala sa kanila kung para saan sila lumalaban. Ginagamit ni Marco ang liwanag at bilis. Ginamit ni Berto ang kanyang karanasan at katatagan. Ngunit pagod na sila. Ang kanilang mga katawan ay puno na ng mga galos at sugat. At ang mga kalaban ay tila walang katapusan. Sa gitna ng kaguluhan, isang katahimikan ang biglang namayani. Ang mga umaataking aswang ay biglang umatras. Napatigil ang mag-ama, humihingal, nagtataka. At mula sa nasirang pintuan, pumasok si Kyle. Hindi ito gumagapang, hindi ito lumilipad. Naglalakad lamang ito ng dahan-dahan na parabang pag-aari niya ang lugar na iyon. Ang kanyang damit ay tuyo sa gitna ng bagyo. Ang kanyang mukha ay kalmado. Walang bakas ng galit. Ang nakikita lamang nila ay ang anyo ng isang hari na dumating upang kunin ang kanyang pag-aari. Hindi siya tumitingin sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa nakasaradong pinto ng silid kung saan naririnig ang mga sigaw ni Selena. Tapos na ang laro, sabi ni Kyle. Ang kanyang boses ay isang malamig na utos. Habang nakatingin sila sa kanya, isang anino ang mabilis na gumapang mula sa likuran. Isang malakas na aswang na nakalusot sa butas sa sahig. Tumalon ito patungo kay Marco. "Marco!" sigaw ni Berto. Huli na ang lahat. Nahuli nito si Marco. Ang matutulis na kuko ay bumaon sa kanyang balikat. Nagpumigla si Marco, ngunit ang lakas ng halimaw ay hindi niya matatapatan. Tumingin si Berto sa kanyang anak na hawak ng halimaw. Pagkatapos ay kay Kyle na papalapit na sa pinto ng silid. Sa sandaling iyon, isang sigaw ang narinig niya. Isang sigaw na puno ng sakit na sinundan ng isang panibagong tunog. Ang iyak ng isang sanggol, kasabay ng unang iyak ng bata. Isang malamig at nakakakilabot na tawa ang kumawala sa mga labi ni Kyle. Nandoon na ang kanyang anak. Nandoon na ang kanyang tagapagmana. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa silid. Hindi pinapansin si Berto na tila isa lamang itong langaw sa kanyang daraanan. "Huwag!" bulong ni Berto. Habang nakikitang hawak na ni Kyle ang doorknob, ang sakit ay parang apoy na gumagapang sa buong katawan ni Selena. Bawat hibla ng kanyang kalamnan ay sumisigaw. Ang kaguluhan sa labas, ang mga sigaw, ang tunog ng nababasag na gamit, lahat ay tila isang malayong ugong na lang. Ang mundo niya ay lumiit sa espasyo ng lumang papag na ito. At sa sakit na nagbabantang durugin siya. Isang tulak pa, ineng, malapit na. Sigaw ni Apo Luring. Ang kanyang mga kamay ay matatag at puno ng kaalaman ng maraming henerasyon. Ngunit may isa pang boses na naririnig si Selena. Isang boses sa loob ng kanyang isipan. Isang bulong na malambing at mapanganib. "Huwag kang matakot, mahal ko." Bulong ni Kyle sa kanyang isipan. "Narito na ako. Magkasama nating sasalubungin ang ating anak."
Ang sakit ay biglang naglaho, napalitan ng isang kakaibang pakiramdam ng kapangyarihan. Nakikita niya ang mga imahe sa kanyang isip. Ang kadiliman ng gabi, ang lasa ng dugo, ang kalayaan ng paglipad. Tinatawag siya ni Kael. Tinatawag siya ng dilim. At isang bahagi sa kanya, ang bahaging pagod na sa pagiging biktima, ay gustong sumuko, gustong sumama. "Selena, huwag kang bibitaw!" Sigaw ni Aling Elena. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa pinaghalong pawis at luha. "Labanan mo! Para sa anak mo!" Anak niya. Ang salitang iyon ay tila isang malinaw na tunog ng kampana sa gitna ng kaguluhan. Sa isang huling makapangyarihang pagtulak, naramdaman niyang kumawala ito. Isang sigaw ang pinakawalan niya. Isang sigaw na hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa paglaya. At pagkatapos, isang panibagong tunog ang pumuno sa silid. Ang iyak ng isang sanggol. Malakas at puno ng buhay. "Lalaki," bulong ni Apoluring, habang maingat niyang inaabot ang sanggol kay Aling Elena. Isang malusog na batang lalaki, kasabay ng tunog na iyon. Bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Kael. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Selena, kundi sa maliit na sanggol na hawak ni Aling Elena. Isang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Ang aking anak," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. "Huwag kang lalapit," sigaw ni Aling Elena. Niyakap ang sanggol ng mahigpit. Ngunit si Kael ay naglakad lamang papasok na tila walang nakaharang. Sa labas, narinig ni Selena ang pagsigaw ni Berto, ang tunog ng isang pakikipagbuno. "Ibigay mo siya sa akin, Selena," sabi ni Kael. Ang kanyang mga mata ay bumaling na sa kanya. Ang mga ito ay puno ng pang-aakit. Panahon na para umuwi. Tayong tatlo. Maghahari tayo sa gabing ito. Pagod na pagod si Selena. Ang kadiliman ay napakaakit. Ang pangako ng kapangyarihan ay matamis, halos bumigay na siya. Ngunit pagkatapos, nakita niya ito. Ang kanyang anak. Ang kanyang munting anak sa mga bisig ni Aling Elena. Umiiyak, walang kalaban-laban. At sa isang iglap, lahat ng pagdududa, lahat ng tukso, lahat ng takot ay naglaho. Napalitan ito ng isang damdamin na mas makapangyarihan kaysa sa anumang sumpa, mas matindi kaysa sa anumang dilim. Ang pagmamahal ng isang ina. Habang papalapit si Kael sa sanggol, si Apoluring ay mabilis na kumilos. Ibinuhos niya ang isang botelya ng lana sa isang maliit na kutsilyo, ang buntot ng pagi na ibinigay niya kay Berto. Mabilis niyang iginuhit ang isang simbolo sa noo ng sanggol. "Sa pangalan ng unang liwanag at huling hininga, ikaw ay tinatago ko." Dasal ng matanda. Isang mahinang liwanag ang gumuhit sa noo ng bata. Naramdaman ito ni Kael. Ang koneksyon niya sa bata ay biglang naputol. Ang kanyang ngiti ay nawala, napalitan ng purong galit. "Ano ang ginawa mo?" sigaw niya kay Apoluring. Ngunit bago pa man siya makakilos, isang anino ang gumalaw mula sa papag. Si Selena. Nakabangon siya. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot, kundi ng isang determinasyon na kasing tigas ng bakal. Ang lakas na naramdaman niya kanina, ang lakas na bigay ni Kael, ay naroon pa rin. Ngunit ngayon, gagamitin niya ito laban sa kanya. "Hindi mo siya makukuha," sabi ni Selena. Ang kanyang boses ay mahina ngunit hindi nanginginig. Tumawa si Kael. "At paano mo ako pipigilan? Mahal ko." Sa isang kilos na hindi niya alam kung saan nanggaling,
Dinampot ni Selina ang kutsilyo mula sa kamay ni Apo Luring. Ang buntot ng pagi na ngayon ay nagniningning dahil sa lana at dasal. Sumugod siya. Hindi ito inaasahan ni Kyle. Ang kanyang Selina, ang kanyang mahinang Selina ay lumalaban. Sinubukan niyang salagin, ngunit ang bilis ni Selina ay hindi pangkaraniwan. Itinulak ng pagmamahal para sa kanyang anak. Ang kanyang bawat kilos ay may bigat ng 1,000 ina na nagpoprotekta sa kanilang supling. Hindi niya tinangkang saksakin ang puso ni Kyle. Hindi niya layuning pumatay. Itinarak niya ang kutsilyo ng diretso sa balikat ni Kyle. Ang parehong balikat kung saan naroon ang isang lumang peklat na minsan nitong sinabi ay simbolo ng kanilang pag-iibigan. Isang liwanag ang sumabog mula sa sugat. Isang liwanag na hindi nakakasilaw, kundi dalisay. Hindi dugo ang dumaloy mula sa sugat ni Kyle. Itim na usok ang lumabas dito. Sumigaw si Kyle, ngunit hindi ito sigaw ng sakit mula sa laman, kundi sigaw ng sakit mula sa kaluluwa. Ang sandata na pinabanal ng ritual at pinalakas ng pagmamahal ng isang ina ay hindi sumugat sa kanyang katawan. Sinira nito ang koneksyon niya sa bata. Sinunog nito ang kanyang karapatan bilang isang ama. Ang anyo ni Kyle ay nagsimulang magbago, kumukurba na parang isang imahe sa ilalim ng tubig. Ang kanyang mga sigaw ay naging isang halimaw na alulong. Unti-unti, ang kanyang katawan ay naging isang ulap ng itim na usok at naglaho sa gitna ng gabi. Dumaan sa mga butas ng nasirang bahay. Nang mawala na siya, ang buong bahay ay biglang tumahimik. Ang bagyo sa labas ay humina. Ang mga alulong ay tumigil. Naiwan si Selina na nakatayo, hawak ang kutsilyo. Ang kanyang anak sa bisig ni Aling Elena ay tumigil na rin sa pag-iyak. Tila alam nitong ligtas na siya. Ang katahimikan ay nakakabingi. Tapos na ang laban. Ang pagsikat ng araw ay hindi pa naging ganito kaganda. Para kay Mang Berto, ang bawat sinag ng liwanag na dahan-dahang gumagapang sa kanilang sirang-sirang tahanan ay tila isang himala. Ang sahig ay puno ng itim at malagkit na dugong na sa mga at mga siwang. Ang mga dingding ay may butas at ang amoy ng kamatayan ay nanunuot pa rin sa hangin. Ngunit buhay sila. Iyon ang mahalaga. Buhay sila. Si Marco ay may malalim na sugat sa balikat, ngunit ginamot na ito ni Apo Luring gamit ang mga pinainitang dahon. Si Aling Elena, sa kabila ng pagod, ay hindi bumibitiw sa pag-aalaga sa bagong silang na sanggol. Si Selina ay natutulog ng mahimbing sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Isang pagtulog na walang panaginip at walang takot. Habang nag-aayos sila ng mga sira, walang nagsasalita. Hindi na kailangan. Nagkakaintindihanan sila sa bawat sulyap, sa bawat pag-abot ng martilyo o pako. Isang digmaan ang kanilang pinagdaanan ng magkakasama. At isang bagong uri ng bigkis ang nabuo sa pagitan nilang lahat. Makalipas ang 3 araw, nang medyo bumalik na ang lakas ni Selina, tinipon niya silang lahat sa sala. Hawak niya ang kanyang anak na pinangalanan niyang Dylan. Ang sanggol ay tahimik. Ang kanyang mga mata ay malaki at mausisa. Pinagmamasdan ang mundo sa unang pagkakataon. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan, simula ni Selina. Ang kanyang boses ay puno ng isang uri ng pasasalamat na hindi kayang tumbasan ng anumang salita. Isinakripisyo niyo ang lahat para sa amin. Pamilya ka na namin, Selina. Sagot ni Aling Elena.
Ang kanyang mga mata ay naluluha. At dahil po doon, patuloy ni Selena, humihinga ng malalim. Kailangan na po naming umalis. Ang mga salita ay nag-iwan ng isang mabigat na katahimikan. Hindi naligtas para sa inyo dito, paliwanag ni Selena. Sinira natin ang kasunduan. At kahit wala na si Kael, ang kanyang galit ay mananatili. Ang galit ng bundok ay nakatutok na sa baryong ito at lalo na sa inyo. Tumingin siya sa kanyang anak. At kailangan kong ilayo si Dylan. Kailangan kong humanap ng isang lugar kung saan maaari siyang lumaki ng normal. Isang lugar kung saan matututunan niyang kontrolin ang dalawang bahagi ng kanyang pagkatao. Walang tumutol. Alam nilang lahat na tama siya. Ang kanilang tagumpay ay may kapalit. Kinahapunan, inihatid nila ang mag-ina sa dulo ng baryo, sa daan palabas patungo sa bayan. Nagbigay sila ng kaunting pera at pagkain, sapat para makapagsimula si Selena. Ang pamamaalam ay puno ng mga yakap at luha. Isang pamilyang nabuo sa gitna ng lagim, ngayon ay kailangan ng maghiwalay. Palalakihin ko siyang maging tao, huling pangako ni Selena habang hinahaplos ang pisngi ng natutulog na si Dylan. Isang mabuting tao. Tumango si Mang Berto. Alam naming gagawin mo. Pinanood nilang maglakad palayo si Selena, isang nag-iisang ina na may hawak na sanggol. Papalayo sa baryo malalim, papalayo sa madilim na anino ng bundok anino, patungo sa isang hindi tiyak na kinabukasan. Habang unti-unti silang nawawala sa liko ng daan, naramdaman ni Mang Berto ang isang halo ng lungkot at kapayapaan. Nang sila'y maglakad pabalik, isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanila. Mula sa di kalayuan, sa may bukana ng baryo, nakita niya sila. Ang mga taga-baryo, si Kapitan Romy at ang kanyang mga tanod. Nakatayo lang sila roon, nakamasid. Walang galit sa kanilang mga mukha. Wala ring awa. Tanging isang blangkong paghihintay. Naintindihan ni Mang Berto, ang pag-alis ni Selena ay hindi ang katapusan. Para sa kanila, ito ang simula. Ang kasunduan ay sira na. Ang kapayapaan ng baryo malalim ay tapos na. At ngayon, ang buong baryo ay kailangang harapin ang galit ng bundok gabi-gabi hanggang sa mabayaran ang isang utang na hindi na kayang bayaran. Habang papalapit sila sa kanilang bahay, niyakap niya ang kanyang asawa at anak. Sila na lang ang natitira. Paglingon niya sa huling pagkakataon sa daan kung saan naglaho si Selena, tila may nakita siyang isang kislap. Sa kanyang isipan, nakita niya muli ang imahe ng sanggol, ang mga mata nito. At sa isang saglit na malamig pa sa hangin ng gabi, naalala niya ang isang bagay bago tuluyang nawala sa paningin ang mag-ina. Sa huling sulyap niya kay Dylan, na bahagyang iminulat ang mga mata, tila nakita niyang ang mga mata nitong kulay kape ay biglang nagliyab sa isang pamilyar na kulay pula. Isang kislap lang iyon. Marahil ay dala lang ng liwanag ng papalubog na araw. Marahil